magandang araw sa inyong lahat. This is Ed Forduwe from Honda Cars Cainta. Mag-release tayo ngayon ng Honda City na V. So yung client natin, napunta na natin to sa kanila mismo para mag-sign. So nagkaroon tayo ng advance signing ng units, ng documents ng units pala, sorry. So para at least pagdating niya ngayon dito sa Honda is okay na. So masyadong busy yung kliyente and medyo malapit lang din naman yung office niya dito sa Cainta. So nag-suggest tayo and ayun, nagsabi tayo sa client kung gusto niyo lang napuntahan siya sa office para makapag-sign, so sign. Pero ayun, instead na sa office, napunta sa bahay nila, medyo malapit lang din naman yung bahay nila. So kinagandahan lang ng ganun pagka advance yung pagsasign natin. Pagdating sa office for gate pass na. So hihintayin na lang yung unit. So mamaya titingnan natin, papakita ko sa inyo yung unit and kung ano pa mga kulang. Pero more or less almost done na. So bayad naman yung client, lahat settle na natin lahat. So samahan niyo ako mamaya, i-demo natin, i-check natin yung unit. Nililinisan na lang, for final touch na lang yung mga wax, may mga wax pa yan para pag pinunasan mas maganda yung kapit ng wax. And then tint okay na rin, check na lang natin sa client kung gusto niyang ipatanggal yung yung mga plastic. So yan, okay na, pati yung naka-wash na to. So final na lang tayo. So mangyayari, nakapagpirma naman na yung client sa atin kahapon. So gate pass na lang, hinintay na lang din natin siya from Cardona. Then later, samahan nyo ako, i-demo natin yung unit. So samahan nyo ako guys. So ito yung yung unit, Honda City V. So sa mga nag-ahabol, maganda yung promo pa rin natin. So itong client natin is 50% down siya. So while siya, kwento ko na lang din na withdraw siya sa bangko niya, inoferan siya ng bangko niya ng 50% down. So hindi kayang tapatan ng bangko niya. So hindi ko na i-drop name ko anong bangko yon. So more or less maganda naman talaga yung promo namin, lalo na for the higher down. So more or less mga 50% down, maganda. Medyo nagpaplano kayo ng mga lowest down payment, meron pa rin tayo mga 8,000 down payment for B variant and S variant 3,000. Sa na lang natin, sa RS na lang ang mga medyo hindi ganun pa kaganda. So samahan nyo ako mamaya, demo natin yun. Tapos yung spare tire natin, tapos yung jack lang dito sa pinaka
loob. Sige sir, iwan nyo na yung ano dito. Tapos yung early warning device, ang kulang sir, manual, umbrella, tapos car cover, mga next week pwede natin ano yan. Sige sir. Laki ng ano, compartment. Pwede na pang sundo sa airport talaga. Nga yung balikbayan, di talaga maano. Yung vanity plate, ayan, papakabit natin. So pinaka first ano natin sir, check natin muna kung may mga gas-gas or ano. Check muna natin sir. Mga wax sir. Mga wax. Tsaka maalikabok dito. Kasi kalsada yung ano natin eh. Ito mga wax. Sir. Team circuit, hanggang bukas, huwag mo munang ibaba. Dito wala naman. Pero pag dito mo tinignan sir, kahit yung dent makikita mo mayroong dent. Yung mga ganito sir, parang yung mga malalabo, ano lang yan, mga wax ito. Yan, mga wax lang yan. Ano, parang na-shine parang. Oo, pang ano yan, pampakintab. Yung iba dyan, yung mga bilog-bilog na ganyan, mga kamay naman yan. Kasi pag ginawakan mo naman yan, kita agad yan. Ayan. Ayan. Ito mga ganito, ayan, kamay ito. Paglinis. Wiper, baba natin. Okay, sa bumper. Para may pang-review. Minsan kasi sir, kaya nag-video din ako, pang-review ko to eh. Para pag may nakita ka. Okay. Yan. Patanggal ka lang yung pandikit. Ano to sir? Yung ganun sir oh. Yung square na nasa pinto, yung kulay itim. Para pag magkakatabi kasi sila, hindi nag-uumpugan. Yes sir. Pero matatanggal naman. Matatanggal yan sir. Ano ko lang, tanggal ko. Yan. Wala ba seat cover ito kasama, sir? Sir, seat cover, hindi po siya required na lagyan ng seat cover since meron po tayong tinatawag na side airbags. Ang maganda lang po dito sir, kung may mabilan po kayo ng mga aftermarket na yung mga pinapatong-patong lang, yun na po ang required. Kasi pansinin nyo sir, kaya po kami nagbibigay ng car cover kasi yun po yung pinaka parang kapalit namin sa seat cover. Meron kasi yan sir dito, airbag sa mismong upuan. Ang problema yan sir, pag nilagyan po natin ng seat cover sir, pwede kasing hindi lumihis. Gumana, Pwedeng hindi gumana or lumihis yung mismong... Pag binalutan, ano? Yes sir, pag binalutan. So yun po ang iniiwasan natin. Pareho ito sa harap, may ganun. May airbag itong upuan. Yes sir, ito may sa ano po. passenger? Sa passenger sir, wala. Dito lang po sa harapan lang po. Siyang pangsi dito. Dito sir, sa may gilid po. Dito. Yan. Ito, Yan po, sa side dito. po natin. Tapos ang dito sir, dual airbag plus passenger side and driver side sa may side airbag po. Sir, dito mag-start tayo dito. Ito sir, yung sa power fold. Sir, pansinin niyo medyo madumi-dumi ha. Kasi hindi pa natin siya dapat punasan sa ngayon. Kasi kumbaga, pangatlong araw niya bukas. So bukas pa natin pwedeng ibababa yung ano. Or bigyan po natin over the whole day yung bukas para magkaroon ng curing time yung yung pandikit natin dito. So yan, nagpo-fold siya pareho. Yan, okay. Tapos left and right sir dito. Pag naka-left, check natin kung gumagana, adjust na natin. Okay, kabila. Okay. Tapos center lock. Okay, gumagana lahat. I-lock ko muna sir yung mga window para hindi po mababa. Tapos ito sir naman, na-try naman lahat tong window kasi pag kinakabitan po tayo pwede na namin ibaba window nito. bukas pa sir. Bukas pa? Yes sir. Okay. Dito sir naman, na-try naman lahat ng window since pag kinakabitan kasi siya binababa talaga para siksik na siksik. So lahat naman yan gumagana po.
Then ang tint natin is 3M tint original po. Ayan po, may mga tatak po. 3M. Yan, 3M tint, ayan, mga 3M po. So medium tint for safety. Pansinin niyo po, hindi masyadong kita yung pag nasa labas ka, yung nasa loob. Pero dito parang walang tint lang. Masyadong maliwanag po. Tapos ito naka-leather po tayo. Ito naka-leather. Tapos to leather. Tapos ito sir, piano black. So sir, kung ano yung pamunas mo sa loob ng kotse, dapat yun lang. Hindi mo pwedeng pamunas sa labas kasi pag naalikabukan yung pamunas mo na yun at pinahid mo dito, pwede magkaroon ng mga hair scratch tong piano block. So Itong anong gamit ito mga ito? ito sir, ano po natin later po. Tapos ito sir, yung vehicle stability assist, pag pinindot po natin, lalabas po dito. Ayan sir, naka-off kung i-off mo natin. Pero maganda yan sir, laging naka-on kasi safety po siya. Yan, kasi yung mga dating Honda City po natin, wala pong vehicle stability lahat. Tapos dito sir, may tinatawag po tayong auto headlight. Ayan po, pag naka-auto lang siya sir, pag katulad dito medyo nasa lilim tayo, pag nasa liliman po tayo, bubukas automatic yung headlight natin. Kung gusto niyo pong i-off, balik lang po natin dito. Ayan, off lahat. Ayan. Tapos dito sir, ito yung sa audio controls natin. Dito sir, pwede ka mag-change ng channel. Tapos volume up and down. Tapos yung home sir, pagka gusto mong, kasi pwede tayo mag-connect sa phone nyo. Sir, naka-Apple ka, tama? Pwede tayo mag-connect sa Apple nyo. Promo at may chance manalo ng 100. Yan, tas touch na rin to sir lahat. Yan po. Tas dito, pag nakakonect yung phone natin, pwede tayong sumagot ng phone dito po. Tas dito sir, ito po yung tinatawag natin na sa Honda Sensing natin. Ito yung adaptive cruise control. Ang adaptive cruise control sir, ito pag sa mga nag-highway tayo, nag-expressway, S-Lex, N-Lex. Pindutin natin to sir, may lalabas dito ang switch. Ibig sabihin naka-on po or naka-engage yung adaptive cruise control natin. Tapos 40 km per hour sir, pwede mo nang bitawan yung gasolina mo. Naka-steady na yun sa 40 km per hour. Ngayon kung gusto mong bilisan sir, up mo lang. Hindi ka na nakagas sir ha. Up and down lang sir. Kung gusto mong dagdagan ng bilis or bawasan yung bilis. Ang switch mo? Yes sir, ito lang po. Tapos ngayon sir, ang kinagandahan kasi sir ng adaptive cruise control, pag bumagal yung nasa harapan mo or huminto, hihinto rin yung kotse kahit di ka nakapreno. Pag naka-on ito? Yes sir, kapag Pero naka-on pagka po hindi? Pag hindi naka-on po, kailangan nyo po magpreno. Pero may tinatawag naman po tayo dito naman po. May tinatawag tayo na sa Honda Sensing din po, road departure mitigation braking system. Yan po yung i-assist kanya sa gitna ng lane lang. So automatic yan itong ano. So mapapansin niyo yan sir, kunwari tumatakbo kayo tapos tumitigas yung manibela, parang yung kotse gusto lang dun sa gitna ng lane. Pag gusto niyo po mag-change lane, signal light lang po tayo kung saan po tayo. Kunwari kung magle-left tayo, left lang po, magdi-disengage yan. Then meron tayong tinatawag na collision mitigation braking system. Ito yung nagpapreno siya mag-isa for emergency. Hindi siya smooth na pagpreno. So kunwari medyo late tayo ng reaction sa pagpreno, siya yung magpapreno mag-isa. Tapos talagang tukod yun pag nagpreno kasi for safety. Kahit hindi po kayo nagpreno. Switch din yun. May switch din mo yun. Meron din po dito, may on-off po siya. Pwede yung laging naka-on siya. Para kunwari kung malingat kayo. Switch yun? Dito sir. Ito sir yung up and down. Kunyari ito sir, home nyo, lalabas po dito mga menu. Up and down nyo lang sir. Itong may mga may bilog na yan sir, kotse, may bilog. Yan po yung safety support po natin. Safety support, pindutin nyo lang po itong scroll. Kasi pag pindot po nyan, yan po yung pinaka parang okay nya. Up and down, yan po yung hindi na siya yung parang ganito, yung naka button. So naka-scroll lang din po siya. Pag naka-check po, ibig sabihin naka-engage or naka-on. Then pag gusto niyo pong i-off, pindutin niyo lang po. Kasi mawawala po, ayun po, lalabas po dun yung ibig sabihin nakapatay yung collision mitigation braking system natin. Pero ako po, suggestion ko po, laging naka-on lang. Kasi yan po is, pag hindi po tayo naka-ready na magpreno, siya pong mag-isa magpapreno kasi. Tama sa bago. No, pag medyo parang bigla ka nagpanic, siya bahala dyan. Then dito sir, ang kinagandahan kasi dito sa adaptive cruise control, pag nasa NLEX ka, SLEX ka, siya na mag-isa nagpapreno and preno, tapos
siya na rin magagas. Kung ano yung isa-set mong speed, lalabas lang po dyan. Basta ganito sir, mag-activate siya pag tumakbo ka ng 40 km/h pataas. Kung gusto mong bumilis, up plus lang. Kung gusto mong minus lang po. Tapos mag-isa na po yan. 3 ways to cancel po. Cancel kayo dito, cancel din po dito, preno, and maggasolina, magka-cancel yan lahat. Tapos ngayon, meron na kasi siya nagpe-preno mag-isa. Meron na rin siya yung may parang sariling assist sa lane, di ba? Pero hindi po siya autopilot. Ngayon sir, pagka may client kasi ako, trinay niya na binitawan niya yung manubela. Okay naman, hindi naman talaga siya maglilikot kasi mag-i-stay siya. Pero magba-vibrate yung manubela, tapos maglalagay po dyan, parang lalabas siya na warning na hawakan yung manubela. Kasi masasense din ng kotse na walang hawak, parang walang kontra. So for safety, ang Honda Sensing sir is for safety, hindi siya autopilot. So kung kumbaga yung pinaka safety syempre sa may mismong magdadrive. Then syempre pinaka safety po natin, yung seatbelt lagi nating isuot. Kasi pag di po natin sinuot yung seatbelt natin, pwedeng di mag-pop yung ano natin, in case na ma-engage tayo sa collision. Kasi may switch din po siya. Ano itong concept? And then ito naman sir, yung icon button sir. Icon button yan sir yung sa pagtipid po ng sa gasolina po. So kokontrolin ng icon button sir yung engine tsaka yung aircon, kasi yan naman po nagkokonsumo talaga ng ng gas. So kunwari ito po, nilakasan po natin, 'di ba? So naka-on siya. Pag pinindot ko to sir, mapapansin mo parang lalakas yung buga. Lumakas pa. 'Di ba yan po? Tapos mapapansin nyo rin po, mas pigil kasi siya. So 1 km/h po ang difference niya pag naka-off. Pag sa mga traffic na lugar po, maganda naka-off siya. Pero sa mga long drive siguro na hindi naman ma-traffic, kahit hindi po siya naka-on, okay lang. Paano malalaman kung naka-on siya? Dito sir, meron po siya parang tawag dito, meron siya parang leaf na ganito rin. Kasi Ayun. ayan, at mag-on din dito po. Tapos dito naman sir, gusto mo connect na natin yung yung Bluetooth nyo sir, ay yung Apple CarPlay nyo. Kahit ikaw na sir, napapanood mo na rin naman siguro pag basta yun sir, Bluetooth, hanapin mo lang si Honda. Ayan, Honda, tapos i-on mo lang sir yung lahat. Pag naka-off ang Siri mo, hindi ka makaka-connect. So dapat naka-on din ang Siri. Kasi pag nagda-drive ka, pwede kang magsalita lang kay Siri, di ba? So pwede kang mag-command dyan. So ang lalabas lang dyan yung mga Viber, yung message, pwede kang ng call, magsagot. Tapos yung kumbaga yung GPS natin, yung Waze saka Google, wala siyang built-in GPS sir. Ang GPS natin para nakasalalay dyan sa mismong cellphone nyo lang. Tapos radio, yan po, USB, in case na may mga gusto po kayong tugtog, kasi since wala siyang CD, pwede kang mag USB dito sir, kukonek. Tapos dito power outlet natin. Tapos reverse camera natin sir, may 3 mode yan. Wide, kita mo hanggang doon sa gilid. Yung normal mode po, tapos yung top view. Ito po yung pinaka bumper natin. Tapos ito po yung pinaka safest natin. Parang napinahan mo na ito, yung linya na yan, yung dot line na yan. So lagi siyang ganyan po, naka wide. Then neutral. Every time sir na pag nasa traffic ka, huwag kang magpa-park, neutral ka lang. Drive, tas neutral ka lang. Kasi pag nag-park ka, mag-unlock lahat ng mo. Kasi ibig sabihin nung pag nag-park ka, magpa-park ka, bababa ka. So kung tatambay ka lang sa kung tatambay ka lang naman sir sa parking area, lock yun na lang po dito. Tapos handbrake, yan. Sa armrest natin. Tapos dito po may aircon. Yan. Kumbaga ito po, wala po siyang control. Kumbaga kung anong lamig na sinet dito ng driver, yan din yung bubuga niya dito sa likod. Yan po. Tapos nandito po yung mga manual. Yan po. Manual po natin pagka may gusto pa po kayong pero ang pag-aaralan niyo lang po talaga dito is yung Honda Sensing. Kasi Honda Sensing, di po lahat ng kotse may ganito. Pero for safety, maganda po talaga yung Honda Sensing natin. Then ano pa ba natin? Dito naman sir, max cool. Pagka in case na kunwari nabilad ka sa araw, max cool mo lang. Tapos ngayon, pagka na-reach mo na yung lamig, pindutin mo lang ulit yung max cool. Kung ano yung by default na gusto mong lamig, yan lang po.
Kaliwa sir, pag nag-blue yung ano, yung sa lever natin, ibig sabihin palamig. Pag nagpula po pa kanan, painit po. Auto sir, kung gusto nyong si Honda City na po ang pag pinindot nyo yung auto, siya na po bahala mag-set lahat. Yan. Tapos front, dito po pag pinindot po natin yung pinaka-vent yan, dyan po mapupunta. Rear defogger natin, yan sir, yung mga linya dyan sa likod, mag-iinit yan. Tapos yung pinaka-fog mo dyan sa likod, matutuyo po. Pero dapat lagi siya naka-off. Kasi pagka sa tanghaling tapat, nakakabasag po kasi ng salamin yung init dyan. Tapos dito po yung mga modes natin. Kung gusto nyo dito yung vent sa ilalim, or sa paa lang po, or front nandun sa unahan. Dito po yung knob. Ito po yung circulator kung gusto nyo pong maamoy yung labas. Pero maganda pong naka-on lang siya, yung nakailaw po lagi. Kasi hinihigop din po kasi pati alikabok sa labas. So yung pinaka ano mo dito, filter mo, mababarahan, may chance na humina yung pinaka vent nyo po. AC on off po kung gusto nyo lang ng fan, ayaw nyo ng lamig talaga, off nyo lang po. Tapos fan lang po yan. Tapos kung traditional, gusto nyo po pag pinatay ang makina, pinatay yung kotse, gusto yung i-off yung mismong aircon, ito lang po, on off lang po. Tapos mag-off na po yung aircon nya. Kasi may iba po talaga ganun yung habit nila, ino-off. Pero ito actually pwede naman po siyang hindi na i-off. Kasi EFI naman po, kumbaga ano na to, new gen na siya. Tapos ito may mga salamin, dito wala. Tapos bawal po bata sa unahan kasi po baka maano po yung ano yung tao dito, yung airbag, maano sa mukha ng bata. Lahat yan umiilaw, okay naman po. So dito po yung mga dumi, tis lang po muna kayo dito sa mga parang watermarks ng tint. Kasi po ano yun, hayaan mo muna nating matuyo yung pinaka-tint kasi na-tint lang siya kahapon. So bukas pinaka ano po natin. Ano sir yung orange na nakailaw na yun? Yung orange na nakailaw na yan sir, information po dito. Pero hindi yan sir ang, kasi yung iba parang check engine di ba? Parang check engine. So pag pinatay natin ganyan, ang check engine sir, lalabas dito lahat sa gilid pag may mga problema po yung kotse. Ayan, check engine, baterya, overheat, nandyan po sa lahat. So ngayon ito po kasi yung information niya dito. Normal siya? Normal lang po siya. Ayan. Tapos sir, may mga question pa kayo? Actually, pwede na. Paggamit nito? Paggamit naman nito sir, ganito, patayin lang po natin. Basta as long as sa loob yung ano, susi natin, ano lang po tayo, pagtapak lang po, tapak ng preno, tapos isang pindot lang po dito. So ngayon, check lang po natin yung sa labas kasi iba naman to, hindi na to disusi eh. So check lang po natin yung pag-lock po, i-demo ko sa inyo. Sir, bali ganito, pwede mo siyang i-lock yung kotse, pindutin mo lang tong lock button, parang yung mga traditional na kotse. Kunwari ganito po. Ayan. Yan, pag lock po, magla-lock na yan. Ngayon, wag po natin dito i-check kasi magbubukas siya. Dito po lagi sa likod ng kotse. Kasi pag dito po, nasa inyo lang po yung susi, hawak lang po. Mag-a-unlock lang po siya. Opo. Kasi po to smart entry, yun po yung feature niya. Hawak lang po kayo dito. Yan, iilaw, tutunog. Pati yung ilaw niyan. Kasi follow me home po yan. Yan po. Bubukas po yan. Ngayon, pwede mo na siya i-lock dito. Or basta nasa yung susi, pindutin lang po itong button dito. Tapos check po ulit dito. Pag nag-lock lang po dito, lock na buong kotse na yan. So dito naman po sa likod, kunwari, ito naman po, nandito tayo sa likod. Hindi po natin kailangan mag-lock and unlock dyan. Yan, mabubuksan na po natin dito. Yes. Tapos ngayon, ito, pag naiwan mo dyan, kunwari, nakasanayan mo na kasi, hindi mo na kailangan ng disusi, di ba? Nasa bag mo, magbubukas lang po siya. And then, pag binuksan mo rin po yung dito sa likod, magbubukas na rin po yung dito sa gilid. Ayan. So, dito po, pwede rin po dito, kunwari, si sir may kukunin ka,
Pero nasa kanya yung susi. Pwedeng pindutin mo lang to sir, i-hold mo lang. Tapos magbubukas na po yan. Tapos lock na lang po natin ulit. Yan, nakalock na po ulit yan. Ito sir, yung mga normal lang po yung may tubig. Kasi sign niya na maganda yung engine natin. Pagka cold start, tapos may tubig. Tapos eventually, pag uminit na yung makina, mawawala na po yung tubig. Tapos basta po, mapapansin niyo po yan every time na umaga or every time na first time siyang i-start. Yan po. Tapos, ano pa bang natin? Sir, gasolina na lang. Kukunin ko yung gasolina. Sir, kaya na pong lumabas dito? Kaya pong maglalabas or kaya na po? Sige sir. Sir, kita po tayo dun sa unahan. Picture tayo dun sa unahan. Tapos kuha lang po ako ng sa gas natin. Dito sir. Sir, paglabas po natin dito, papasok ko kayo sa guard. Kaliwa po. Tapos may Petron po agad dito sa harapan ng STI. Basta paglabas po natin dito sa Honda, kaliwa, right side ka agad. Right side po tayo agad kasi nandun na po yung mismong Petron. Bibigyan ko kayo ng slip sir, bibigyan nyo lang sa gasoline boy. Tapos, doon naman po kasi sa inyo, medyo mura naman po yung mga gasolina, no? Pwede naman po kayo magpagas na rin doon. Mil, paano lang yung pandikit lang. Ito. Tapos Ilan pa lang ang takbo niya dapat? sir, walang limit. Walang limit. Wala siyang break-in totally na katulad dati, di ba? Parang kailangan mong i-break-in ng i-break-in. Kumbaga may kunwari, hindi lumalagpas ang 100, ganyan. Ito sir, kahit lumagpas, walang problema. Kasi yung mga lumang kotse, kahit yung mga ngayon, yung mga mekaniko, pag bagong rebuild yung kotse, parang may break-in silang tinatawag. Ngayon ito, wala naman po. Kahit lumagpas po tayo ng 100. Pero syempre, yung legal lang na speed tayo. Pero, kumbaga, ang ibig kong sabihin, pwede siyang bumilis na ng mas maano na po. Anong yung gasolina yan? XCS? Petron? Sir, depende talaga sa budget nyo. Pero pinakamababa talaga yung XCS. Kasi ang XCS, alam ko, nasa 93 yata. Ngayon. Pero mga unleaded, sir, pwede na po yun. Basta unleaded po. Kung magawi po kayo may mga 91 octane, alam ko pwede naman po yung 91. Wag lang po talaga diesel. Sama na po ako. Doon na, assist ko na po kayo doon sa para picture na lang po tayo. Tara sir. Isa po. The best sir, syempre pinakamahal. Pero kahit hindi naman pinakamahal, okay lang. Basta unleaded. Basta unleaded. Sabihin lang na unleaded, 92, okay lang. Yes. Bibigyan nyo, ano yung yun? Yes sir, 10 liters po. 10 liters. Na po. Ano yung brand na yun? Petron po. Petron, XCS. XCS po. Pero tanong niyo sir kung anong pwedeng ikarga sa inyo, mag-XCS kayo or yung nila? Parang, Pwede naman na bibigyan mo coupon. pwede opo. Pero pag sinabi ng gasoline station, gasoline boy sir na pang XCS lang talaga tayo. Pero at least branded din naman yun, okay naman po. Sir, ito na-adjust din to telescopic, tilt and telescopic po siya dito sir. Ito po. Babaan nyo lang po. Tapos mahahatak nyo yung manubela. Mahahatak, tsaka matutulak po natin. Yan. Tapos yung upuan din sir, napapump yan, may pang-pump sa gilid. Kung gusto nyo pong tumaas naman yung upuan. Tapos ngayon, kung okay na sa inyo yan sir, nakalock na sir. Okay, yan. Yan sir, kung gusto mong i-off lang. Pero pag in-auto mo naman, Hindi siya nagpe-permit sa off eh. i-off mo lang. Yan, okay lang sir. Yan, i-off mo lang siya ulit sir. Yan, pag pumatay na yung ilaw sir, ibig sabihin naka-off na yun. Tapos by default, pag every time na bagong start siya, automatic lang lagi sir. Kasi off mo na lang ulit. Sa ibabaw po. Ano to, pabless agad. Saan papabless sir? Antipolo? Ay, may malapit na simbahan pala dun, no? Oo. Okay, tapos
So yan, na-release na yung unit natin. Yan na. So yan, okay na yung unit natin. Congrats kila Sir Phil sa mga sa clients natin. So yun, congrats sa clients natin na bumili sa atin from Cardona. So yung client natin nag-inquire na yan dito rin sa ano, sa Honda Cainta, pero hindi sila nag-push through. So si Sir P, makita tayo sa online. Parang hindi ko napansin. Oh. Ito. Wait. So yun, yung client natin, sorry, nag-ayos lang. Yung client natin, nag-inquire na yan dito sa kanila. Tapos, mas gusto sa atin ng client. So thank you kay Sir Phil and sa family niya. Very ano sila, accommodating. Pumunta ako sa bahay nila para magpapirma. So yun na. Kaya medyo mabilis yung release natin ngayon kasi nagpapirma na ako sa kanya in advance. Tapos kasi medyo busy si Sir dahil sa trabaho. So pinuntahan natin siya. Medyo malapit lang naman dito sa office kaya na-assist natin. So pagdating niya dito sa office, hintay na lang yung unit, konting punas-punas na lang, so okay na siya agad. So nangyari, yun sa pag-demo natin, nakita nyo naman, hindi ko lang na-demo yung iba, so hindi ko lang na-play, so hindi ko lang na-record pala, hindi ko lang na-record yung ibang natin, ibang pagde-demo natin about sa engine, pero kabisado nyo naman po lahat yung natin. So dinemo naman natin sa kanila lahat, wala namang question. Pero if in case may mga question kayo sa mga nanonood natin, sa mga viewers natin, pwede nyo akong sabihan, pwede kayo mag-comment, pwede natin i-demo kung anong gusto nyo ipa-demo sa akin. Try natin i-discover kung may mga kayo. So may client ako, yun, first time ko na-discover na yun. Katulad nun, sabihan nyo rin ako, share nyo rin sa akin pala pag may mga features na mga hindi ako nasasabi, kasi normally may mga hidden may mga hidden na features na hindi ko pa talaga na di-discover, since ang makaka-discover lang talaga yung mismong araw-araw na nagde-drive ng Honda unit. So sabihan nyo ako para ma-demo natin, para malaman natin, ma-educate natin yung mga ibang para magiging future na Honda users, kasi katulad ng client ko ng karon ng BRV VX, si Sir J, first time ko lang narinig, binitawan niya, trinay niya lang, split seconds, so yung mga 3 seconds lang or 5 seconds lang, nag-vibrate na yung pinaka-steering wheel natin. So ano yun, parang na-detect ng unit, na-detect ng Honda City yung walang hawak dun sa manibela. So nag-vibrate siya and nag-warning siya na ibalik yung kamay din sa mismong steering wheels. So yun, pag may mga features kayo na na-discover and hindi ko masyado nababanggit dito sa vlogs natin, sabihan nyo ako para i-share pa rin natin. So tulong-tulong tayo para sa lahat ng mga features and mga ngayon may mga Honda City na, may mga Honda units na hindi pa nila totally kabisado yung features, ma-share natin sa kanila. So maraming salamat ulit sa clients natin, tsaka yung sa tita niya na sa ibang bansa, hindi ko nababanggitin ko anong pangalan nyo. So maraming salamat po sa inyo and God bless po. Sobrang salamat po ako sa inyo kasi na-meet ko yung halos full family ninyo. Nakita ko very accommodating, sobrang and ingat po kayo dyan sa ibang bansa, yung mga OFWs din natin na mga clients and mga viewers, ingat po kayo dyan, yung mga seafarer natin, mga idol, ingat po kayo dyan. Maraming salamat sa pag-views. So kung na-enjoy nyo, nagustuhan nyo yung videos natin, please subscribe po
comment kayo, i-share natin sa mga future na magiging clients ko or future na magbibili ng Honda units. Paki-share po, and plus paki-subscribe po kung nagustuhan nyo po. So yun, maraming salamat po, and God bless po sa inyong lahat. Bye bye po.